Parang bombang sumabog sa gitna ng boardroom ang mga huling salita ni Damian. At higit sa lahat, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay malamig na tumama sa kinatatayuan ko, nagpapasalamat ako sa aral na natutunan ko sa mga nakaraang taon. Ang isang tao, para tuluyang umangat, ay kailangang matutong mag-iwan ng mga pabigat sa buhay. Natahimik ang lahat. Ang kaninang bulungan ng pagbati at paghanga ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi na para bang sinampal siya sa harap ng buong kumpanya. Pabigat, ang isang salitang iyon ay parang punyal na bumaon ng dire-diretso sa kanyang puso. Ito ba? Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang 5 taon ng walang tulog na gabi para tulungan siyang tapusin ang kanyang mga report? Ang pagtitipid niya sa sariling sahod para lang maipambayad sa master's degree nito? Ang mga pangarap na isinantabi niya para unahin ang mga pangarap nito? Napako ang tingin niya kay Damian, ang kanyang asawa, na ngayon ay nakatayo sa entablado, naliligo sa liwanag ng tagumpay bilang bagong promote na senior manager ng La Aurora Trading. Ang lalaking pinangarap niya, pinagsilbihan at minahal ng buong buo. Ngunit ang Damian na nakikita niya ngayon ay estranghero. Ang ngiti nito ay hindi abot sa mga mata, at sa tabi nito, bahagyang nasa likuran, ay nakatayo si Micaela, ang sekretarya nito. Nakita ni Elena ang isang munting ngisi sa mga labi ni Micaela, isang ngisi ng tagumpay, isang ngisi na nagsasabing, "Ako ang nanalo." Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod. Naramdaman niya ang bawat pares ng matang nakatutok sa kanya. Mga matang puno ng awa, ng pagtataka, ng panghuhusga. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Nagsimula siyang maglakad papalabas, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagdaan niya sa isang grupo ng mga empleyado, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Boses ni Micaela, bumubulong sa katabi nito, pero sapat na ang lakas para marinig niya. Panahon na para mag-upgrade. Ang isang top-tier manager ay nangangailangan ng isang first-class na babae sa tabi niya, hindi isang simpleng taga-Laguna. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Elena. Hindi niya namalayan ang sarili na tumatakbo na pala siya. Tinahak niya ang pasilyo, paliko sa CR, at mabilis na itinulak ang pinto. Isinandal niya ang likod sa malamig na pader, at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hikbi. Isang mahinang hikbi na sinundan pa ng isa. Hindi niya mapigilan. Ang sakit ay parang alon na humahampas sa kanyang dibdib. Paulit-ulit. Walang awa. Humarap siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi niya nakilala. Isang babaeng may namumugtong mga mata, magulong buhok, at wasak na puso. "Sino ka? Anong nangyari sa'yo, Elena?" Hinilamusan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig, desperadong pinipilit na ibalik ang kahit kaunting lakas. Kailangan niyang maging matatag. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, pinilit niyang ayusin ang sarili. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng mga huling butil ng luha, at lumabas ng CR. Naglakad siya pabalik sa kanyang cubicle na parang isang sundalong sugatan mula sa digmaan. Wala na siyang pakialam sa mga tingin ng tao. Ang tanging gusto niya ay kunin ang kanyang bag at umuwi na. Pero pag-upo niya sa kanyang silya, may isang tunog na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang ping mula sa kanyang computer, isang bagong email mula sa HR department. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse para buksan ito. At nang mabasa niya ang subject, naramdaman niya ang pag-akyat ng yelo mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Formal notice, disciplinary action meeting. Ang bawat hakbang ni Elena papunta sa conference room ng Human Resources ay parang paglalakbay patungo sa bitayan. Malamig ang pasilyo o baka ang panlalamig ay nanggagaling sa loob mismo ng kanyang katawan.
Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Pagbukas niya ng pinto, naroon na silang lahat, naghihintay. Nasa gitna ng mahabang mesa si Mrs. De Guzman, ang HR head, isang babaeng may reputasyon sa pagiging istrikto pero patas. Sa kanan nito, nakaupo si Damian. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, walang mababakas na anumang emosyon. At sa tabi nito, si Micaela, tanga ng isang folder. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng profesionalismo pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Maupo ka, Elena," sabi ni Mrs. De Guzman. Ang boses ay formal at walang bahid ng init. Umupo si Elena sa silyang nasa tapat nilang lahat. Pakiramdam niya ay isa siyang akusadong hahatulan. "Let's get straight to the point," simula ni Mrs. De Guzman. "May natanggap kaming seryosong ulat laban sa'yo. Isang report na nagsasabing naglabas ka ng kumpidensyal na impormasyon tungkol sa isang nakaraang proyekto." Napasinghap si Elena. "Ano po? Hindi po totoo yan." Ayon kay Miss Micaela, patuloy ng HR head, na para bang hindi narinig ang kanyang pagtanggi. Mayroon siyang ebidensya. Tumango si Micaela at binuksan ang folder. Inilapag niya sa mesa ang isang nakaprint na email. Itinulak niya ito papalapit kay Elena. "Iyan ay isang email na ipinadala mula sa iyong computer," mahinahong sabi ni Micaela. "Sa isang direct competitor natin. Naglalaman iyan ng mga detalye ng marketing strategy natin para sa Project Phoenix noong nakaraang taon." Napatitig si Elena sa papel. Nakasulat doon ang pangalan niya bilang sender. Pero hindi niya ito ginawa. Kailanman. "Hindi sa akin galing yan." Nanginginig ang boses na sabi ni Elena. "Tingnan ninyo ang petsa at oras. Kasama ko si Damian noong gabing yan. Sa bahay kami. Naghahanda kami para sa anibersaryo natin." Tumingin siya kay Damian. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. "Sabihin mo, Damian. Sabihin mo ang totoo." Pero umiling lang si Damian. Isang malungkot na ekspresyon ang biglang lumitaw sa mukha nito. "Elena, umuwi ka ng gabi sa araw na yan. Sinabi mo, masama ang pakiramdam mo. Naalala ko, pumasok ka sa kwarto para magpahinga." Gumuho ang huling pag-asa ni Elena. Nagsisinungaling ito. Nakatingin ito sa kanya ng diretso sa mata at nagsisinungaling. "Pero, sapat na ang ebidensya." Putol ni Micaela. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian Villar, ang project manager, na palaging mabait sa kanya. Hingal na hingal ito. "Sorry ma'am, I'm late. Mrs. De Guzman, may I see the evidence?" Sabi niya. Ang tingin ay diretso kay Damian. Nangunot ang noo ni Mrs. De Guzman pero ipinakita pa rin ang papel. Tiningnan ito ni Adrian ng mabuti. "With all due respect, ma'am," sabi ni Adrian, "kahit sinong may kaunting kaalaman sa IT ay kayang gumawa ng ganitong peking email. Pwede po bang i-verify muna ng IT department ang authenticity nito bago tayo gumawa ng desisyon?" Isang kislap ng pag-asa ang sumilay kay Elena. Oo, tama siya. Ngunit bago pa makasagot si Mrs. De Guzman, nagsalita si Damian. Malamig, makapangyarihan. "Mr. Villar," sabi ni Damian, "ang bawat salita ay may diin. This is an internal HR matter. Ang issue dito ay ang paglabag sa tiwala. Ang ebidensya ay malinaw. Huwag na nating palakihin pa ito." Natigilan si Adrian. Tumingin ito kay Elena na may pag-aalala. Bago dahan-dahang tumango at umatras. Natalo na siya. Alam na ni Elena. "Dahil sa haba ng iyong serbisyo sa kumpanya," sabi ni Mrs. De Guzman, "at sa rekomendasyon na rin ni Sir Damian, bibigyan ka namin ng 2 pagpipilian." Huminga ng malalim ang HR head. "Una, maaari kang voluntaryong mag-sign ng disciplinary action form at tanggapin ang transfer sa records department. O pangalawa, maaari naming i-terminate ang iyong kontrata, effective immediately, dahil sa breach of trust." Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig.
Ang dalawang pagpipilian ay parehong parusa, parehong pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Natahimik ang buong silid, naghihintay sa kanyang desisyon. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang tunog ng pagkawasak. Natapos ang meeting nang hindi siya nakasagot. Lumabas siyang tulala. Hawak ang mga papel na sisira sa kanyang buhay. Sa pasilyo, hinarang siya ni Damian. Wala na ang malungkot na maskara sa mukha nito. Ang natira na lang ay isang malamig at kalkuladong tingin. "Pirmahan mo na, Elena," sabi nito. Ang boses ay mahina pero puno ng bakal. "Para matapos na to. At least may trabaho ka pa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo." At ako. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng pasilyo. Yakap-yakap ang lason ng kanilang mga kasinungalingan. Hawak ni Elena ang ballpen na para bang isa itong mabigat na bakal. Ang dulo nito ay nakatapat sa blangkong linya sa ibabaw ng kanyang pangalan sa disciplinary action form. Elena Soriano. Ilang beses na ba niyang isinulat ang pangalang iyan sa mga kontrata, sa mga love letter para kay Damian, sa mga Christmas card para sa kanilang pamilya. Dati, ang pangalan niya ay simbolo ng pag-asa at mga pangarap. Ngayon, isusulat niya ito sa isang papel na kumakatawan sa kanyang kahihiyan at pagkatalo. Nasa loob siya ng isang maliit at bakanteng opisina na ipinagamit sa kanya ni Mrs. De Guzman para makapag-isip. Isang oras. Binigyan siya ng isang oras para pagdesisyunan ang kanyang kapalaran. Tumingin siya sa labas ng bintana. Mula doon, tanaw niya ang ibang mga gusali ng Makati, matatayog at matitingkad. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon, parang sinasabi ng mga gusaling iyon na napakaliit niya, na wala siyang halaga. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. At ako, umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Damian. Ganoon na lang ba talaga yon? Pagkatapos ng lahat, isa na lang siyang abala. Isang problema na kailangan ng ayusin, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Bahagyang binura ang tinta ng salitang violation. Pumikit siya ng mariin. Inalala niya ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat puyat, ang bawat pag-ibig na ibinuhos niya. At sa huli, ito ang sukli. Isang parusa para sa isang kasalanang hindi niya ginawa at isang kahilingan mula sa lalaking minahal niya na huwag na siyang pahirapan pa. Wala na siyang lakas lumaban. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang linya at sa isang mabilis, halos marahas na galaw, inilagda niya ang kanyang pangalan, ang pirma ng pagsuko. Kinabukasan, sinamahan siya ng isang staff mula sa HR pababa sa basement. Doon ang bago niyang opisina. Ang Records Department, isang silid na walang bintana, malamig, at amoy lumang papel. Ang tanging ilaw ay mula sa mga mahahabang fluorescent lamp na kumikindat-kindat. "Dito ka na, Elena," sabi ng staff na halatang naaawa sa kanya. Tumangulang siya. Umupo siya sa isang lumang metal na desk. Sa ibabaw nito, may isang bundok ng mga luma at maalikabok na folder na naghihintay sa kanya. Ito na ang bago niyang mundo. Nang gabing iyon, umuwi si Elena sa kanilang bahay o sa bahay na dati niyang tinatawag na kanila. Inaasahan niyang madadatnan itong walang tao pero nagulat siyang makita ang mga ilaw na nakabukas. At doon, sa gitna ng sala, nakita niya si Damian. Naghahakot ito ng mga damit at inilalagay sa isang malaking maleta. "Damian?" Halos pabulong niyang sabi. Tumingin ito sa kanya, hindi man lang nagulat. Ipinagpatuloy nito ang pagtutupi ng isang polo. "Nakausap ko si Mrs. De Guzman. Mabuti at pumirma ka," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Anong ginagawa mo?" tanong niya.
Kahit alam na niya ang sagot, isinara ni Damian ang maleta. Isang malakas na click ang tumapos sa katahimikan. Humarap ito sa kanya. Aalis na ako, Elena. Aalis? Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Sa isang kondo siguro, malapit sa opisina. Pero, paano tayo? Nabasag ang boses niya. Bumuntong hininga si Damian na para bang pagod na sa usapang ito. Walang tayo, Elena. Matagal nang wala. Hindi mo lang nakikita. Pero mahal kita. Pagmamahal, mapait itong tumawa. Elena, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ako. Paangat na ako. May mga pangarap ako. At sa totoo lang, hindi ka nakasama sa mga pangarap na yon. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang suntok na nagpapabagsak sa kanya. You are no longer the woman I need. Pagtatapos nito, hinila nito ang maleta at naglakad papunta sa pinto. Hindi man lang ito lumingon. Ni isang sulyap. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang paghila ng maleta sa sahig, at ang huling pagsara ng pinto. Katahimikan. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng sala, sa gitna ng bahay na binuo nila ng magkasama. Ngayon, isa na lang itong malaki at walang lamang espasyo. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang puso. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi niya, nakita niya ang kanilang wedding picture. Masaya sila doon. Puno ng pag-asa. Kinuha niya ito, hinaplos ang mukha ni Damian sa litrato. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, umiyak siya ng umiyak. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Nanginginig niyang binuksan ito. Hindi ka nag-iisa. May nakakakita sa lahat. Amoy ng lumang papel at alikabok. Ito ang naging pabango ni Elena sa loob ng isang linggo. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng basement, sa ilalim ng malamig at kumikindat-kindat na ilaw. Mula sa pagiging kanang kamay ng marketing department, heto siya ngayon, tagapag-ingat ng mga kinalimutang alaala ng kumpanya. Ang bawat folder na binubuklat niya ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ang bawat pangalan ng empleyadong nababasa niya ay isang multo mula sa buhay na ipinagkait sa kanya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang text message na natanggap niya. Hindi ka nag-iisa. May nakakakita sa lahat. Sino? Isang kaibigan. Malabo. Mula nang mangyari ang insidente, lahat ng dati niyang nakakwentuhan ay umiiwas na sa kanya na para bang ang kahihiyan niya ay isang nakakahawang sakit. Isang araw, sa oras ng tanghalian, pinilit niya ang sarili na umakyat sa cafeteria. Ayaw na niyang kumain mag-isa sa malamig na basement. Humanap siya ng isang mesa sa pinakasulok na bahagi kung saan walang gaanong tao at tahimik na binuksan ang kanyang baon. Pwede bang makiupo? Nag-angat ng tingin si Elena. Nakatayo sa harap niya si Adrian Villar. May dalang tray ng pagkain at isang tasa ng kape. Ang lalaking sumubok na ipagtanggol siya. Bago pa siya makasagot, umupo na ito sa tapat niya. Inilapag nito ang tasa ng kape sa harap niya. Para sa'yo, sabi ni Adrian. Mukhang kailangan mo yan. Nagtataka siyang tumingin dito. Anong kailangan mo, Adrian? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pag-iingat. Hindi sumagot si Adrian. Tumingin muna ito sa paligid. Tinitiyak na walang nakikinig sa kanila. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanya. Seryoso ang mga mata. Ako ang nag-text sa'yo. Pag-amin nito. Natigilan si Elena. Hindi ako naniniwalang gagawin mo yon, Elena. Mahinang sabi ni Adrian. Ang pag-leak ng company data? Masyado kang matalino para gawin ang isang bagay na ganoon kahalata. At masyado kang tapat sa kumpanyang ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, naramdaman ni Elena na may isang taong nakikita siya. Ang totoong siya, hindi ang karakter na binuo ng mga kasinungalingan ni Damian.
Pero wala na akong magagawa. Pabulong niyang sagot. Pumirma na ako. Ang pagpirma sa isang papel ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Giit ni Adrian. Alam kong may mali, Elena, at tutulungan kitang patunayan iyon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Elena. Pero agad din itong napalitan ng takot. Bakit mo to ginagawa? Baka madamay ka lang. Mapanganib si Damian. Mas mapanganib kung hahayaan nating manalo ang mga taong tulad niya. Seryosong sabi ni Adrian. Makinig ka, Elena. Mag-ingat ka. Maging mapagmatyag. Itago mo ang lahat ng bagay na sa tingin mo ay kahina-hinala. Kahit gaano kaliit. Darating ang araw, magagamit natin yan. Tumango si Elena. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang kabaitan ni Adrian ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw sa disyerto. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elena ang isang malamig na titig mula sa kabilang dako ng cafeteria. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Micaela, nakatayo malapit sa counter, hawak ang isang tasa ng kape. Hindi ito nakangiti. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila, makitid at puno ng suspetsa. Agad na tumayo si Adrian. Kailangan ko nang bumalik. Mag-iingat ka, Elena. Tumalikod ito at umalis. Iniwan ang kape sa kanyang mesa. Bumalik si Elena sa basement pagkatapos ng tanghalian. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya nag-iisa. May kakampi siya. Dahil sa bagong determinasyon, sinimulan niyang ayusin ang isang hilera ng mga luma at maalikabok na kahon. Mga proyekto mula pa 5 taon na ang nakalipas bago pa man siya magsimula sa La Aurora. Habang inililipat niya ang mga folder, isang partikular na file ang nahulog sa sahig at bumukas. Pinulot niya ito. Project, Horizon Project. Year, 2017. Nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa listahan ng team members. Damian Reyes, Junior Marketing Associate. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang pangalan sa pinakataas na linya. Project Head, Cynthia De Leon. Sino siya? Bakit pamilyar sa kanya ang pangalang yon? At habang tinititigan niya ito, isang lumang tsismis mula sa mga unang araw niya sa opisina ang biglang bumalik sa kanyang alaala. Isang magaling na project head na bigla na lang nag-resign matapos ma-promote ang isang junior associate na hawak niya. Parang isang detective si Elena sa kanyang sariling madilim na opisina. Ang tanging liwanag niya ay ang ilaw mula sa kanyang cellphone habang binubuklat niya ang bawat pahina ng Project Horizon file. May kung anong bumubulong sa kanya na may mahalagang bagay na nakatago sa mga lumang papel na ito. Cynthia De Leon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pangalan. Sino siya at ano ang naging papel niya sa buhay ni Damian? Kinagabihan, bago umuwi, naglakas loob siyang mag-log in sa lumang database ng mga empleyado ng kumpanya. Gamit ang basic access niya, hinanap niya ang pangalan. At naroon nga, Cynthia De Leon. Status, resigned. Date of resignation, April 15, 2018. Kinilabutan si Elena. Ang petsa ng pagre-resign ni Cynthia ay eksaktong 1 linggo matapos ma-promote si Damian mula junior associate at maging team leader. Masyadong malaking koinsidensya. Kinunan niya ng litrato ang 201 file ni Cynthia gamit ang kanyang cellphone at agad na nag-log out. Sa bahay habang nakahiga sa kama na dati ay para sa kanilang dalawa, ipinadala niya ang impormasyon kay Adrian. Adrian, baka pwede mo akong tulungan. Sino si Cynthia De Leon? Ilang minuto lang, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Huwag kang mag-text ng mga ganyang bagay. Sabi ng boses ni Adrian sa kabilang linya. Binabantayan nila ang lahat. Posibleng pati cellphone mo. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang batok. Tungkol kay Cynthia, patuloy ni Adrian. Matagal na siyang umalis.
Pero may mga kaibigan pa ako dito na naabutan siya. Ang kwento, sila daw ni Damian noon. Si Cynthia ang nagpasok at tumulong kay Damian na umangat sa kumpanya. Pero nang ma-promote si Damian, bigla na lang silang naghiwalay at nag-resign si Cynthia. Walang nakakaalam ng totoong dahilan. Iyang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa isip ni Elena. Ang pattern, ang pananamantala. "Salamat, Adrian," sabi niya. Ang boses ay naging matigas dahil sa galit na nagsisimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. "May isa pa akong hihilingin. Pwede mo bang mahanap kung nasaan na siya ngayon?" "Susubukan ko," sagot ni Adrian. "Mag-ingat ka, Elena." Samantala, sa 20th floor, sa bagong opisina ni Damian, iba ang pinag-uusapan. Nakita ko silang nag-uusap sa cafeteria. Sabi ni Micaela habang naglalagay ng 2 tasa ng kape sa mesa. Si Elena at si Adrian Villar. Masyado silang seryoso. Tumingin si Damian mula sa mga papeles na binabasa niya. Nangunot ang kanyang noo. "Si Villar, anong kinalaman niya dito?" "Hindi ko alam," sagot ni Micaela. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. "Pero hindi ko gusto ang nakita ko. Si Adrian, palagi yang tahimik pero mapanuri. At alam nating pareho na hindi siya kumbinsido sa mga ebidensya natin laban kay Elena." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Damian. "Kung problema si Mr. Villar, edi gagawa natin ang solusyon." "Anong nasa isip mo?" tanong ni Micaela. Ang mga mata ay nag-aapoy sa interes. "Si Adrian ang namamahala sa Project Titan, hindi ba? Ang pinakamalaking proyekto natin ngayon," sabi ni Damian, habang umiikot-ikot sa kanyang daliri ang isang mamahaling ballpen. Napakasensitibo ng mga datos doon. Isang malaking gulo kung sakaling may mag-leak. Nagkatinginan sila ni Micaela. Isang tingin na puno ng pagkakaunawaan. Isang tingin na nagbabadya ng isang bagong plano. Isang mas masahol na bitag. "Kailangan nating unahan siya, Damian," sabi ni Micaela, "bago pa siya makahanap ng kung anuman na pwedeng gamitin laban sa atin." Tumango si Damian. "Huwag kang mag-alala. Bago matapos ang linggong ito, sisiguraduhin kong si Adrian Villar na mismo ang magiging pinakamalaking problema ng kumpanyang ito." Kinabukasan, habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga lumang payroll file, nakatanggap siya ng isang tawag, si Mrs. De Guzman mula sa HR. "Elena, pinapatawag ka sa opisina ko." "Ngayon din." May kakaibang higpit sa boses ng HR head. "Sino po ang kasama sa meeting?" tanong ni Elena, biglang kinabahan. "Ikaw," sagot ni Mrs. De Guzman. "At si Mr. Adrian Villar." Nabitawan ni Elena ang hawak niyang folder. Kumalat ang mga lumang papel sa sahig, pero hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang ritmo ng paparating na kapahamakan. Ang conference room ng HR ay mas malamig pa kaysa sa basement kung saan nagtatrabaho si Elena. O baka dala lang ito ng takot na gumagapang sa kanyang buong sistema. Nakaupo siya sa tapat ni Mrs. De Guzman. Sa tabi niya, si Adrian, na may kalmadong ekspresyon pero bakas sa mga mata nito ang pag-aalala. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo sina Damian at Micaela. Parang mga hari at reyna sa kanilang trono, naghihintay na lang sa pagbagsak ng palakol. "Salamat sa pagdating ninyo," simula ni Mrs. De Guzman. Ang kanyang boses ay mabigat at formal. "Mayroon tayong isang napakasensitibong issue na kailangang pag-usapan. Adrian, ito ay tungkol sa Project Titan." Tumango si Adrian. "Ano po ang tungkol doon, ma'am?" Binuksan ni Damian ang isang laptop na nasa harap niya at iniharap ito sa lahat. Isang email thread ang nakabukas sa screen. Noong nakaraang Biyernes, bandang 8:00 ng gabi, paliwanag ni Damian. Ang boses ay kalmado na, para bang nag-uulat lang ng panahon. "Isang email ang naipadala mula sa iyong work account, Adrian.
Ipinadala ito sa CEO ng ating pinakamalaking kakumpetensya. Ano? Gulat na tanong ni Adrian. Imposible yan. Nasa labas ako kasama ang pamilya ko ng gabing yon. Ang email, patuloy ni Damian, na hindi pinansin ang sinabi ni Adrian, ay naglalaman ng isang naka-attach na file. Isang file na naglalaman ng buong financial projection at marketing blueprint ng Project Titan. Natigilan ng lahat. Maging si Mrs. De Guzman ay napasinghap. Hindi ko ginawa yan. Maring tanggi ni Adrian. Isa yang frame up. Talaga ba? Tanong ni Micaela. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Nagplay siya ng isang audio file. Isang boses na halos kamukha ng kay Adrian ang narinig. Kausap ang isang tao sa telepono. Oo, nakuha ko na. Ipadala ko mamayang gabi. Siguraduhin niyo lang na papasok ang bayad. That's not me. Sigaw ni Adrian na patayo na ito. That recording is fake. At paano mo ipapaliwanag ito? Sabi ni Damian. At ipinakita niya ang isang bank statement na nakapangalan kay Adrian. Isang malaking halaga ng pera ang pumasok sa account nito noong Lunes ng umaga. Hindi ko alam kung saan galing yan. Desperadong sabi ni Adrian. Tumingin ito kay Elena na para bang humihingi ng tulong. At doon, ibinato ni Damian ang huling nakamamatay na alas. Ang mas nakakabahala, sabi ni Damian, at ang kanyang mga mata ay bumaling kay Elena. Ay ang posibleng motibo. Alam nating lahat ang sitwasyon ni Mrs. Soriano. At alam din nating naging malapit kayo ni Mr. Villar nitong mga nakaraang araw. Posibleng ginawa ninyo ito bilang paghihiganti sa kumpanya. Parang sinaksak si Elena. Hindi lang siya sinaksak. Isinama pa si Adrian sa pagbagsak niya. Ito ang dahilan. Ito ang plano nila. Ang tulungan siya ni Adrian ang naging dahilan para idamay siya. Kasalanan ko to. Sigaw ng isip niya, kasalanan ko to. I'm sorry, Adrian, sabi ni Mrs. De Guzman. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Pero masyadong mabigat ang mga ebidensya. Effective immediately. You are suspended indefinitely. Pending a full investigation. Pumasok ang 2 security guards sa silid. Pakisama si Mr. Villar palabas. Utos ng HR head. Hindi makapaniwalang umiling si Adrian. Habang papalapit sa kanya ang mga guard, ang huli niyang tiningnan ay si Elena. Walang galit sa mga mata nito. Ang naroon lang ay awa at pag-aalala para sa kanya. At iyon ang mas lalong dumurog sa puso ni Elena. Nang mailabas na si Adrian, tumayo si Micaela at lumapit sa kinauupuan ni Elena. Yumuko ito at bumulong. Sapat lang para siya ang makarinig. See? Lahat ng kumakalaban sa amin ay bumabagsak. Umalis si Elena sa conference room na parang isang kaluluwang nawawala. Hindi niya na alam kung paano siya nakarating sa labas ng gusali, kung paano siya nakasakay ng taxi. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng kasalanang dinadala niya. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malaking kumot ng kalungkutan. At sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala, may isang puting sobre. Nakasulat ang pangalan niya. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, may mga opisyal na dokumento. Divorce papers. Pinirmahan na ni Damian. Doon na siya tuluyang bumigay. Napahagulhol siya. Ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa walang lamang bahay. Pakiramdam niya. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang asawa. At ngayon, sinira pa niya ang buhay ng nag-iisang taong sumubok na tumulong sa kanya. Wala na siyang matakbuhan, wala na siyang kakampi, maliban sa isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig sa paghahanap ng isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan para sa tulong. Nanay, pinindot niya ang call button at inilagay ang telepono sa kanyang tainga.
habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hello anak, Elena?" Ang boses sa kabilang linya ay ang pamilyar at mainit na boses na kinalakihan ni Elena. Ang boses ng kanyang ina, si Esperanza. Ang boses na palaging nagpapatahan sa kanya tuwing siya'y nadadapa nung bata pa siya. At ngayon, sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, ang boses na yon ay ang tanging bagay na kinakapitan niya. "Nay," sabi ni Elena, pero nabasag ang kanyang boses sa isang malakas na hikbi. Hindi na niya napigilan. Ang lahat ng sakit, galit, at pagkadurog ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. "Anak, anong nangyari? Nasaan ka?" tanong ni Esperanza. Ang boses nito ay puno na ng pag-aalala. "Wala na, Nay. Wala na ang lahat," hagulgol ni Elena. "Si Damian, iniwan na niya ako. At ang trabaho ko, Nay, sinira nila ako. Sinira nila ang buhay ko." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpapahiya sa meeting, ang mga pekeng ebidensya, ang pagpilit sa kanyang pumirma, ang paglilipat sa kanya sa basement, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkakasuspinde kay Adrian, ang inosenteng taong nadamay dahil sa kanya. Habang nagsasalita siya, inaasahan niya ang mga salita ng awa o galit mula sa kanyang ina. Ngunit sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang sumagot sa kanya. "Nay, andyan ka pa ba?" tanong ni Elena. Humihikbi pa rin. "Oo, anak. Nakikinig ako," sagot ni Esperanza. At nang magsalita itong muli, nawala ang bakas ng pag-aalala sa boses nito. Napalitan ito ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Elena. Isang uri ng kalmado, halos malamig na determinasyon. "Anak, oras na para umuwi ka." "Uuwi po ako sa Laguna bukas," sabi ni Elena. "Hindi," sagot ng kanyang ina. "Hindi sa Laguna. May ipapadala akong address sa'yo. Pumunta ka doon bukas ng umaga. 9:00. "Address? Saan po yon, Nay?" Naguguluhang tanong ni Elena. "Basta't sumunod ka na lang, anak." "At Elena," dagdag ni Esperanza, ang boses ay may bigat. "Huwag ka nang umiyak. Simula bukas, wala nang dahilan para may pumatak pang luha mula sa mga mata mo." Pagkatapos ng tawag, nakatanggap si Elena ng isang text message. Isang address sa puso ng Makati. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng kalye. Malapit lang iyon sa... Kinabukasan, kahit puno ng pagtataka at pagod, sinunod ni Elena ang utos ng ina. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at nagbook ng taxi papunta sa ibinigay na address. Habang papalapit sila, lalong lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Huminto ang taxi sa harap ng isang napakataas at eleganteng gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang gusaling araw-araw niyang pinapasukan sa loob ng maraming taon. Ang gusaling naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pagbagsak. Ang main headquarters ng La Aurora Trading. "Sir, sigurado po ba kayong ito ang address?" tanong niya sa driver. "Opo, ma'am. Ito po yung nasa text," sagot ng driver. Naguguluhan, bumaba si Elena. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya pinapunta ng kanyang ina sa lugar na ito? Pumasok siya sa malawak na lobby. Agad siyang nilapitan ng isang babaeng naka-uniforme. "Good morning, ma'am. Are you Miss Elena Soriano?" Magalang na tanong ng babae. "Oo," nauutal na sagot ni Elena. "This way, ma'am. The president is waiting for you." "President?" Lalo nang naguluhan si Elena. Sinundan niya ang babae papasok sa isang private elevator na hindi pa niya nasasakyan kailanman. Pindot nito ang pinakatuktok na button. P. Penthouse. Huminto ang elevator at bumukas ang pinto sa isang napakaluwag at napakagandang opisina. Ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame.
na nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong Metro Manila. "Please wait here, ma'am," sabi ng babae bago siya iwan. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid, namangha at kinakabahan. Ito ba ang opisina ng mailap na presidente ng La Aurora? Isang taong hindi kailanman nagpapakita sa publiko at kilala lang sa pangalang ES. Sa dulo ng silid, may isang malaking executive chair na nakatalikod sa kanya, nakaharap sa malawak na bintana. Dahan-dahan, umikot ang silya at halos mapaupo sa sahig si Elena sa kanyang nakita. Ang babaeng nakaupo sa trono ng kapangyarihan, ang babaeng may-ari ng buong La Aurora Trading, ang misteryosong presidente na kilala bilang ES, ay ang babaeng nagluwal sa kanya, ang kanyang ina, si Esperanza Soriano. "Nanay?" Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Elena. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na intindihin ang nakikita niya. Ang kanyang simpleng ina, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magluto at magtanim ng gulay sa kanilang maliit na bakuran sa Laguna, ay nakaupo ngayon sa silya ng pinakamakapangyarihang tao sa La Aurora. Tumayo si Esperanza Soriano. Wala na ang simple at mabait na ina na kilala ni Elena. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay nagtataglay ng aura ng kapangyarihan at awtoridad. Nakasuot ito ng isang eleganteng corporate attire. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. "Maupo ka, anak," sabi ni Esperanza. Itinuturo ang silyang nasa harap ng kanyang malaking mesa. Nanginginig na umupo si Elena. "Pero, paano mo? Bakit?" "Mahabang kwento," sagot ni Esperanza. "Nagsimula ako bilang isang simpleng empleyado, tulad mo. Pero dahil sa isang masakit na pagkakamali, ang magtiwala sa maling tao, nawala sa akin ang lahat. Ipinangako ko sa sarili ko na babangon ako, at sa pagkakataong yon, ako na ang hahawak sa mga baraha. Itinayo ko ang La Aurora mula sa abo, pero pinili kong manatili sa anino para protektahan ang aking sarili, at lalo na para protektahan ka." Naglakad si Esperanza papunta sa isang malaking screen sa pader. May pinindot siya sa isang remote. "Alam ko na ang lahat, Elena. Mula pa sa simula." Lumabas sa screen ang mga video clip, mga CCTV footage. Si Damian at Micaela nag-uusap sa opisina ni Damian. Mga close-up shot ng mga dokumentong pinepeke nila. Isang recording ng boses ni Micaela na nag-uutos sa isang IT expert na gumawa ng pekeng email. Isang malinaw na audio recording ng kanilang buong pag-uusap tungkol sa pag-frame up kay Adrian. "Paano?" bulong ni Elena, hindi makapaniwala. "May mga mata at tainga ako sa lahat ng dako ng kumpanyang ito," paliwanag ni Esperanza. "Hinayaan ko silang gawin ang gusto nila dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mong tiisin, anak. At kung kailan ka lalaban. Pero nang idamay nila ang isang inosenteng tao, alam kong oras na para tapusin ang laro." May kumatok sa pinto. Pumasok ang sekretarya ni Esperanza. "Ma'am, a new board meeting has been called. They are all waiting." "Good," sabi ni Esperanza. Tumingin siya kay Elena. "Tumayo ka, anak. Harapin natin sila." Sa conference room, ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan, nagtataka sa biglaang pagpapatawag ng meeting. Pumasok si Damian at Micaela, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka, ngunit may halong pagmamalaki. Inaasahan siguro nila ang isang promosyon o papuri para sa pagkakatuklas nila sa kaso ni Adrian. Ngunit natigilan sila nang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Kasunod ang isang babaeng hindi nila kilala. "Sino siya?" bulong ni Micaela kay Damian. Naupo si Elena sa isang bakanteng silya sa tabi ng pinakaupuan. Si Esperanza naman ay naglakad ng may kumpiyansa patungo sa unahan. "Good morning, everyone," sabi ni Esperanza. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Esperanza Soriano.
ang nag-iisang may-ari at presidente ng La Aurora Trading. Parang isang bombang sumabog sa loob ng kwarto. Lahat ay natigilan, ngunit walang sino man ang mas gulat kaysa kina Damian at Micaela. Ang kulay sa kanilang mga mukha ay biglang nawala. Para silang nakakita ng multo. At ang babaeng ito, patuloy ni Esperanza itinuturo si Elena, ay hindi lang isa sa ating mga empleyado. Siya ang anak ko. Kung kanina ay bomba, ngayon ay parang isang lindol ang tumama sa silid. Si Damian ay napanganga, ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara, pero walang salitang lumalabas. Mayroon lang akong isang agenda para sa umagang ito, sabi ni Esperanza, at muli niyang itinutok ang remote sa malaking screen. Ang paglilinis ng basura, at isa-isa, ipinalabas niya ang lahat ng ebidensya, ang mga video, ang mga audio recording, ang mga bank transaction na nagpapatunay ng panloloko ni Damian at Micaela. Bawat kasinungalingan ay inilantad, bawat pandaraya ay ibinunyag. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa mga recording, ang boses ni Damian at Micaela, habang masaya nilang pinaplano ang pagwasak sa buhay ng ibang tao. Nang matapos ang presentasyon, tumingin si Esperanza kina Damian at Micaela. Ang kanyang mga mata ay parang yelo. Mr. Reyes, Miss Micaela, sabi niya, ang boses ay malamig at walang awa. You are both terminated, effective immediately. Ang legal team ng La Aurora ay magsasampa ng kasong kriminal laban sa inyo para sa corporate fraud, embezzlement, at conspiracy. Security, please escort them out of the building. Pumasok ang mga security guard. Hinawakan nila sa braso sina Damian at Micaela na para bang mga kriminal. Sa huling pagkakataon, tumingin si Damian kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot at pagsisisi. Ngunit hindi na natinag si Elena. Tiningnan niya ito ng diretso, walang galit, walang awa. Ang tanging naroon ay isang pakiramdam ng pagtatapos. Habang hinihila sila palabas, narinig ni Elena ang huling sigaw ni Micaela. Isang sigaw ng pagkatalo at kawalan. Nang mawala na sila, humarap si Esperanza sa board. We have a lot to fix. At magsisimula tayo sa marketing department. Tumingin siya ng diretso kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at tiwala. The marketing department is in chaos. They need a new leader. At ikaw iyon, anak. Ang pinto ng opisina ng marketing director ay ang parehong pinto na tinitingnan ni Elena noon na may paghanga at pangarap. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap nito, ang pangalan niya ang nakaukit sa gintong plaka. Elena Soriano, Marketing Director. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Sa loob ng isang linggo, ang buong La Aurora ay nag-usap tungkol sa mga nangyari. Ang balita tungkol sa pagiging anak ng presidente ni Elena at ang biglaang pagpapaalis kina Damian at Micaela ay kumalat na parang apoy. Ngayon ang unang araw niya sa kanyang bagong posisyon at ramdam niya ang titig ng bawat empleyadong madaanan niya. Pagpasok niya sa main area ng marketing department, tumahimik ang lahat. Ang kaninang bulungan ay napalitan ng isang alanganing katahimikan. Nakita niya sa mga mukha nila ang pinaghalong pagtataka, takot at respeto. Tumayo siya sa harap nilang lahat, hindi bilang anak ng presidente, kundi bilang kanilang bagong leader. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Alam kong marami sa inyo ang naguguluhan. Marami ang nagbago sa loob lang ng maikling panahon. Hindi ko hihilingin sa inyo na kalimutan ang nakaraan. Sa halip, gagamitin natin ito bilang aral. Tiningnan niya sila isa-isa. Wala ako dito para maghiganti, patuloy niya. Narito ako para magtrabaho. Para itayong muli ang departamentong ito. Para patunayan na ang La Aurora Marketing ay binubuo ng mga taong magagaling at may integridad. Simulan natin ulit. Ngayon,
Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, unti-unting nawala ang tensyon sa hangin. Isa-isang nagsibalikan sa trabaho ang mga empleyado. Sa pagkakataong ito, may bagong sigla sa kanilang mga kilos. Habang inaayos niya ang mga gamit sa kanyang bagong mesa, may kumatok sa pinto. "Pwede ba kitang istorbohin, Ma'am Director?" Napangiti si Elena nang makita si Adrian. May dalang 2 tasa ng kape. "Adrian, pumasok ka," sabi niya. At pakiusap Elena na lang. Inabot ni Adrian ang 1 tasa sa kanya. "Congratulations, Elena. You deserve this." "Salamat," sagot niya. "At salamat sa lahat. Narinig ko na clear na ang pangalan mo." "Oo," sabi ni Adrian. Sumandal ito sa may pintuan. "Tumawag ang nanay mo. Humingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Siya ang isa sa mga pinakakahangahangang babae na nakausap ko." "Ganoon talaga siya," sabi ni Elena. Napangiti. Nagkaroon ng ilang sandali ng komportableng katahimikan sa pagitan nila habang umiinom sila ng kape. "Alam mo," sabi ni Adrian, binasag ang katahimikan, "matagal na kitang pinagmamasdan noon pa. Kahit noong si Damian pa ang pinuno, nakikita ko kung paano ka magtrabaho. Ikaw ang utak sa likod ng marami sa kanyang mga magagandang ideya. Palagi kong iniisip kung kailan mapapansin ng mga tao ang tunay mong galing." Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Salamat, Adrian." "You always deserve better, Elena," sabi ni Adrian. Ang kanyang tingin ay seryoso at puno ng sinseridad. "I'm glad. The world is finally seeing it." Bago pa makasagot si Elena, may isa pang kumatok sa pinto. Isang staff mula sa mailroom. "Ma'am Elena, may sulat po para sa inyo." Inabot nito ang isang ordinaryong puting sobre. Nang makita ni Elena ang pangalan at address ng nagpadala sa likod, bahagya siyang nanlamig. Mula sa Manila City Jail, nagpadala, Damian Reyes, na wala ang ngiti sa kanyang labi. Tiningnan siya ni Adrian na may pag-aalala. "Okay ka lang?" tanong nito. Tumango si Elena, kahit ang totoo ay hindi. Itinago niya ang sulat sa loob ng kanyang bag. "Oo, okay lang. Marami lang sigurong kailangang ayusin." Naintindihan ni Adrian. "Sige, iiwan na muna kita. Pero Elena," sabi nito bago tuluyang umalis, "kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako." Naiwan si Elena sa kanyang malaking opisina. Tiningnan niya ang kanyang bag. Alam na sa loob nito ay naroon ang isang piraso ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Ilang buwan ang lumipas. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena, ang marketing department ng La Aurora ay unti-unting bumangon. Ang dating takot at kawalan ng tiwala ay napalitan ng panibagong sigla at pagkakaisa. Ipinakita ni Elena hindi lang ang kanyang talino sa trabaho, kundi pati na rin ang kanyang puso sa pamumuno. Naging isa siyang leader na nakikinig at nagtitiwala sa kanyang mga kasamahan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit bago umuwi, muli niyang nakita ang sulat mula kay Damian na nakatago pa rin sa isang bulsa ng kanyang bag. Hindi pa niya ito binubuksan. Huminga siya ng malalim. Siguro, oras na para harapin ito. Umupo siya sa kanyang silya at dahan-dahang pinunit ang sobre. Sa loob, isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Damian. "Elena, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Siguro sa salitang sorry, pero alam kong hindi sapat. Walang salita ang makakapaglarawan sa pagsisisi na nararamdaman ko araw-araw dito sa loob. Nabulag ako, Elena. Nabulag ako sa ambisyon, sa inggit, sa takot na hindi ako magiging sapat. Sa pag-akyat ko, hindi ko namalayan na tinatapakan ko na pala ang nag-iisang tao na tunay na naniwala sa akin. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At sinayang ko yon sa pinakamasamang paraan. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Hindi para sa akin kundi para sa'yo.
para makalaya ka sa sakit na idinulot ko. Nagmamahal, Damian. Pagkatapos basahin ang sulat, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elena. Wala na ring galit sa kanyang puso. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng malungkot na awa. Awa para sa isang taong dating minahal niya. Isang taong naligaw ng landas dahil sa sarili nitong mga demonyo. Tumayo siya, nilukot ang sulat at itinapon ito sa basurahan. Isang simbolikong pagtatapos. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Adrian, nakangiti. "Ready to go home, Director?" tanong nito. "Ready to go home, Project Manager?" sagot ni Elena. Ngumiti rin. Sabay silang bumaba. Sa loob ng mga nagdaang buwan, naging malapit sila sa isa't isa. Hindi lang bilang magkatrabaho, kundi bilang 2 taong nakahanap ng sandalan sa isa't isa. Ang kanilang samahan ay binuo hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga tahimik na pag-unawa, sa mga tasa ng kape tuwing overtime, at sa mga simpleng kamusta ka sa gitna ng isang magulong araw. Nang makarating sila sa 20th floor, sa halip na dumiretso sa elevator, naglakad si Elena papunta sa malaking bintana. Ang parehong bintana kung saan una niyang natuklasan ang katotohanan. Ang Manila ay nagniningning sa ilalim nila. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na abot kamay. Tumabi sa kanya si Adrian. Tahimik silang dalawa, pinagmamasdan ang ganda ng tanawin. "Naaalala mo ba yung unang araw na nag-usap tayo sa cafeteria?" Biglang tanong ni Adrian. "Oo naman," sagot ni Elena. "Iniligtas mo ako ng araw na yon." "Sa totoo lang," pag-amin ni Adrian, "ikaw ang nagligtas sa akin. Tinuruan mo ako na huwag manahimik lang sa isang tabi. Tinuruan mo akong manindigan para sa tama." Tumingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na higit pa sa pagkakaibigan. "Elena?" Dahan-dahan, iniabot ni Adrian ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Elena ng isang segundo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Pagkatapos, dahan-dahan din niyang inabot ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Adrian. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakatingin sila sa syudad. Sa wakas, naramdaman ni Elena ang kapayapaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, pero hindi na sila masakit. Sila ay mga pilat na lamang, mga paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatayo sa tuktok ng mundo, katabi ang isang taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, alam niyang handa na siya. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng hangin ng bagong simula. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na totoo, payapa at puno ng pag-asa.